Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Hi Aquarius! Aquarius, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading at as usual, ang intention ko sa paggawa ng video ito naway mabigyan ko kayo ng kamalayan at ma-heal niyo po ang inyong sarili at magkaroon kayo ng self-love. Okay Aquarius, so ngayon aalamin natin kung ano ba ang mga mensahe or meaning ng mga angel number, mga numero na nakakita mo sa orasan, sa kotse, sa mga plate number, sa resibo. Okay? And kung ano bang connection yan sa iyong love life. So, aalamin natin yan. At ikaw nang bahalang mag-adjust, Aquarius, kung ano mang sitwasyon ang meron ka. Ang ihahatid ko lang sa iyo ay ang mensahe ng angel number. Dahil ako ay Spirit Guide Messenger. Okay? Maraming salamat Aquarius sa mga nag-avail ng aking Power Stone bracelet. Thank you po. At saka sa mga nag-avail po ng Akashic Record at connecting with your loved one. Katulad ng sinasabi ko sa inyo palagi, ang way ko po is through meditation. Hindi po ako gumagamit ng baraha. Pagkokonekta ako sa patay. At saka pagkagagawa rin po ako ng Akashic reading, wala rin pong baraha. Through meditation po. Kaya medyo hindi katulad sa baraha na makikita mo agad-agad. Kasi through meditation, kailangan mo pataasin ang vibration frequency mo and kailangan mo pakalmahin yung loob ng isipan mo. At mahirap po yun. Pero ako, gusto ko kasi yan. Expert ako dyan. Kaya marami ako nakukuhang impormasyon. At maraming salamat sa inyo, Aquarius, sa pagtitiwalang binibigay niyo sa akin. At meron din po ako mga client sa Amerika, sa Philippines din. Kung pwede lang po, lalo na yung mga repeater ko, syempre alam niyo na po yung way ng payment method. So, kontakin niyo muna ako. Usap muna tayo bago yung payment, okay? Para, natutuwa ako kasi nagtitiwala po kayo. Maraming salamat. At mahirap po matamo ang pagtitiwala. Pero ako naman kasi nag-aalala rin ako. Ayoko naman kasing paasahin kayo. Syempre, ilang kayo magre-request, So, gusto ko, nag-usap na tayo kung kailan ko ibibigay ang resulta, kung kailan ako gagawa sa inyo ng reading, kung kailan ang schedule natin sa ating video call. Yun muna. Unahin natin ang schedule. Then, later on, payment na lang. Okay? Para walang problema po. Uy, meron tayong dumikit yung ating tela. Angel number. Anong mensahe? Angel number. Ano ang mensahe? Para kayo, Aquarius. Mensahe. Oh, ayan. Ilan? Ay, ang dami. 19. Rest and rejuvenation. Angel number 19, 53, 53, 35, 5 plus 3, 8, 3 plus 5, 8, angel number 88, and 53, 35. First chakra, Archangel Michael, and Magician, and the Mirror. Dito naman, rest and rejuvenation, 1 plus 9, 10, 88, 16, 1 plus 6, 7, 33. Oh, Ascendant Master, Door to Romance. Door to Romance. Kuha tayo ng... Ay, esoteric pala ang gagamitin ko. I'm sorry. Esoteric na baraha. Ano ba yan? Nagmamadali na. Nagmamadali ako. Sorry. Pasensya na ha, Aquarius, hindi, medyo na-delay ang ating mga schedule kasi ang dami pong nag-request ng personal reading. Super dami po. At katulad ng sinasabi ko, ako lang po mag-isa kasi. Kaya wala naman akong kamag-anak na tumutulong sa akin dahil lahat kami dito may mga kanya-kanyang trabaho. Kaya ako lang mag-isa. Mahina ang kalaban. Okay, ano ba ang mga iba pang mensahe? Ano makukuha akong mensahe para sa kay Aquarius esoteric na baraha? Okay, walang nahuhulog. Get na lang tayo ng mga 3. Okay, so meron akong
ayos lang natin. Nakita niya na yung mga numero, ano? Okay, shito no tame ni ogoite kudasai. So, Derek na baraha. Muskashi ko na kanji nata jishin tsukuri agemasu. And then, kono sora ni jiyu ni kokoro machimashou. So, Aquarius, una, gusto kong ipaalam sa iyo na ikaw ang Aquarius na maraming kaibigan. Marami kang kaibigan, and then tapat kang makisama. Ano? Tapat kang makisama sa tao, at tapat ka rin kung may taong nag-share sa iyo ng mga problema nila. Kumbaga, willing ka na pakinggan kung ano man nung problema nila. At malamang na pati yung problema nila, dinidibdib mo siguro din, ano, Aquarius. Masasabi ko na ikaw ang Aquarius na malamang empath ka, ano. At siguro lapitin ka rin ng mga tao. Tingin ko sa'yo, naghahanap ka ng taong makakapagbigay sigla sa'yo. Yung tipong mai-stimulate ka dito. Okay? And tingin ko naman, mailalabas mo ang sarili mo. Malamang na ikaw din mismo ang kikilos para makilala mo yung isang tao, kung gusto mo makapagkaibigan. Ano, syempre hindi naman agad karelasyon, ano. Makikipagkaibigan ka hanggang sa makilala mo ng husto. Kaya meron ka mang magustuhan tao or kung ano man yan, malamang na ikaw mismo ang gagawa ng kikilos, ano, para magkausap kayo, magkakilala, or para magkaroon ka ng isang taong makakarelasyon mo. Lalo na kung talagang type mo yung taong yan, gustong gusto mo. Yung kapag nakita mo sa kanya na meron kang isang masasabi kong pasado siya sa criteria na meron kayo, yung tipo na hinahanap mo sa isang tao, malamang na ikaw mismo talaga ang gagawa ng moves para sumulong ang inyong connection, samahan, para maging magkaibigan kayo, or para magpapansin ka, or malamang na yan ang simula, ano? Tapos mauwi kayo sa pagiging magkarelasyon na. So, masasabi ko rin na recent rejuvenation, meron tayong angel number 33. Ikaw ang tipo na Aquarius, masayahin ka, friendly, at pinahahalagahan mo ang bawat kaibigan mo. At ang kaibigan para sa'yo, walang gender, kay bakla, kay tomboy, kay ano, hindi ka namimili. At kung para sa'yo, sila, kung kaibigan, hindi lang sila basta kaibigan, tunay na kaibigan, tinuturing mo sila sa bawa. Para sa, yung kaibigan mo, hindi, ano kayang best friend ko. Parang ikaw ang nagsisimula na sabihin na best friend. Yung taong yan, best friend pala ako. Parang gano'n. Then later on, natutuwa sila sa sinasabi mo. At tingin ko sa'yo, nais mong pasayahin yung mga tao na nasa paligid mo. Ikaw ang nagbibigay ng kalma sa kanila. Gano'n ang energy mo eh. So, meron mang taon magkagusto sa'yo, nagugustuhan yan. Yung unang-una, yung pag-uugali mo ang natataypan ng mga tao or kung sino man yun. Yung pagiging friendly mo rin, yung pagiging pinapasaya mo yung mga tao sa paligid mo. Minsan, nakakita ako sa'yo na umaabot ka pa sa yung tipong isa-sacrifice mo yung sarili mo, alang-alang lang sa friend mo, alang-alang lang sa karelasyon mo, alang-alang lang dun sa mahal mong tao, na talagang umaabot ka na parang, kumbaga, iniisang tabi mo na lang muna ang sarili mo. Mas inuuna mo yung taong mahal mo, yung taong kaibigan mo, yung taong merong para sa'yo is importante sila. Kaya naman, Aquarius, tingin ko, natutuwa ang angel number, ang mga anghel, ang gabay mo. Kasi etong angel number, eto yung 53, ikaw ang kumikilos niyan, which is abundance yan. Masagana ang iyong pamumuhay, masagana ang iyong pag-iisip, which is nagre-reflect, nakakita ka rin ng mga anghel na very good, ito si Aquarius, ganito pala ang ginagawa. And then, kumbaga, nire-report ka nila sa Ascendant Master, sa universe, sa langit, sa Panginoon.
Kaya kung ano yung ginawa mo, nakakita lahat yan ng anghel at kumbaga nagre-report sa universe na sinasabi na ito si Aquarius, ganito ang ugali, ganyan-ganyan. Alam mo, walang pinagbago yan dito sa ating mundo. Kasi as above, so below. So kung merong hari sa langit, meron ding hari dito sa lupa. Kung meron ding mga masasabi natin abogado, yung mga anghel parang abogado rin yan. Kasi sila ang magtatanggol sa'yo. Sila ang magbibigay sa'yo ng kaalaman para kung ano ang dapat mong gawin. Ganon din yun. Ganon din sa langit. Hindi lang nakakita ng karamihan tao. Kaya yung ibang tao, ang akala nila malayo ang kingdom of heaven, which is malapit lang po yan. Kung magfo-focus ka, makikita at makikita mo yan kung itataas mo ang vibration frequency mo. Karamihan kasi ng tao, mas more on dito sila sa lupa. Doon lang sila aware. Kaya akala nila yung heaven, yung kingdom of heaven ay malayo. Parang feeling nila hindi maaabot. Kaya maraming tao rin hindi nila alam yung mga numero nakakita nila is mensahe na isa ng clue. Which is eto Aquarius, sinasabi yan ng iyong angel number na ang pananampalataya at katapangan mo ang lumilikha ng himala. Okay? Kaya hindi mo namamalayan yan. Sinasabi sa iyo, no, angel number 53 and 35, which is 88 yan, and then 88, 8 plus 8, 16, 1 plus 6, 7, angel number 7. Naku, nakikipagkumpetensya itong ibon ko sa pasensya na. Hindi nagpapatalo, nilalakasan din niya yung sigaw niya. So, ano ba sabi ko? Ayun, ang iyong pananampalataya, katapangan, ang magbibigay daan para sa iyo, no? So, sinasabi ng angel number 53, 35, na ikaw, Aquarius, maging matapang, kailangan mong maging matyaga, at panatilihin mo ang iyong pananampalataya. Malamang na ikaw ang Aquarius na nagdadasal ka. Hindi ko alam kung anong relihiyon mo, pero walang pakialam yan, ano? Heaven is heaven, angel is angel. Kaya kung ano man ang relihiyon na meron ka, malamang na meron kang mabuting puso, malinis na kalooban, no? Na Aquarius. At mapagmahal sa tao. Kaya yung ganyang klaseng kilos mo, pananampalataya mo, sinasabi na panatalihin mo. At ang mahalagang mensahe din kasi nito Aquarius, ano, sinasabi na ito na yung pang-araw-araw na buhay mo, masasabi siguro ikaw nakakaalam ng sitwasyon mo, no? So yung pang-araw-araw na buhay mo, feeling mo siguro napakahirap na magkaroon ng kumbaga hirap ka siguro magkaroon ng pananampalataya rin, ma-maintain yung ganun, ano? Kasi syempre meron kang nararanasan sa everyday life mo, ano? So minsan nawawalan ka rin siguro ng lakas ng loob. So hindi naman all the time palagi kang nananampalataya ka, pero wala doon yung 100% na pagtitiwala. So yan ang sinasabi sa iyo na napakahirap na magkaroon ka ng kaganapan na pananampalataya sa lahat ng bagay at sa mga anghel din, sa gabay mo, sa Panginoon kung nagdadasal ka. Kaya ito sinasabi sa iyo na nangangailangan ng maraming lakas ng loob mo. At sinasabi din ng 53, 30, which is dito rin 33, ano? Sa sandaling ibinigay mo ang iyong puso sa mga anghel. Ibig sabihin yung mga takot mo, yung mga for example, ano? Halimbawa, ikaw ang Aquarius na may karelasyon na or kahit wala ka pang karelasyon. So, malamang na meron kang takot na nararamdaman na if ever na paano kung ako ay pagtaksilan nitong taong to, itong karelasyon ko. Or kung ano man ang takot na nararamdaman mo sa karelasyon mo or sa magiging karelasyon mo pa lang yung iba sa inyo, no? So, sinasabi na yan ang nagpapahina sa iyo, sa iyong spiritual na kaisipan. Nangunguna kasi yung takot, yung pangamba, na wala namang nangyayari. Kaya sinasabi na kapag nagtiwala ka sa amin, sa kanila, sa mga anghel, hayaan mo kami na ang gumawa ng iba. Tuloy-tuloy ka na lang sa anong ginagawa mo sa everyday life mo, basta yung pananampalataya mo, remain, yung pagtitiwala mo, remain, which is normal lang naman dahil tao ka, na andon lalabas yung negative na pag-iisip mo. Pero yun ang kailangan iwasan mo. Okay?
Kaya yung the rest, hayaan mong sila ang gumawa ng iba. At ang tanging gagawin mo lang, Aquarius, ay believe, trust, and have faith sa mga anghel. Okay? At meron kang the Magician and the Mirror, which is 53 and then 33. So, etong 3, 3, 3, tatlong 3 yan. Ano? Actually, meron pa dito, 4 na 3 ang nakakita ko. No? Tapos, eto. Ngayon, wala kang magagawa, ano? Pero, hayaan mong sila na lang ang gumawa dyan, basta maniwala ka. Kasi yan ang sinasabi, sila na ang bahala sa himala. Yung papel mo lang is trust, believe, and have faith ka sa kanila. Yun ang papel mo, yun ang trabaho mo. At yung pananampalataya mo, dire-diretso. Okay? Yung takot mo, ipaubaya mo na sa kanila. Sila na ang gagawa. Okay? So, yan ang mensahe sa'yo ng 53, 35, 88. Mga nakakita mo na siguro yan. At angel number 33 din. At 4 na 3. And or siguro lucky 7. Ganyan. So, Aquarius, sinasabi rin itong 1919 or nakakita mo siguro 1953. Which is 10, 18, 1 plus 8, 9. So, angel number 9. Huwag kang mag-alala. Dahil marami kang mga anghel na nakapaligid sa'yo. At siguro ito first chakra, Archangel Michael. Okay? And then marami pang at 33. So, ang kapit mo sa Ascendant Master. Hindi lang mga anghel, ano? So, maraming mga anghel na nakapaligid sa'yo. Laging nandyan para suportahan ka. Handa kang suportahan. Kaya, Aquarius, mangyaring gamitin mo lang ang pasensya mo at lagi kang maghanap ng positibong posibilidad na may pananalig na hindi ka matitinag. Okay? Kahit sa anong klaseng sitwasyon ng lumapit sa iyo, maganap sa iyo, kahit ano pa yan, mga sitwasyong kaganapan ang meron sa buhay mo, buhay pag-ibig mo, kailangan meron kang positibong posibilidad ng pananalig at isipin mo na hindi ka talaga matitinag. Okay? Aquarius, isa pa actually ito mga esoteric natin dito kung makikita mo 353 or 3533 pero ito master number na kasi kaya hindi na natin gagalawin yan. Kaya dito ako nakakita 353 or 533 533 yan ang nakakita ko. So dito palagi ka naman nilang susuportahan kaya eto na ang senyales na ang isang himalang kaganapan ay malapit nang mangyari, malapit nang maganap, which is eto rin 53, malapit nang maganap, malapit nang magbukas ang panibagong pahina ng iyong buhay, another cycle. So, kung ano man yung mga problema na meron ka, merong mga himalang magaganap. Kaya may mga kaguluhan na nagdulot sa iyo ng labis na pagdurusa, kung ano man yan ay malulutas. At kung titingnan mo dito, puro color red. Red yung baraha mo. So, sinasabi niyan 35, 33 or 353 or baka 833. Okay? Yan nakakita mo. Na magkakaroon ka ng isang mahalagang pagtatagpo sa iyong mga interpersonal na relasyon. Kumbaga, important encounter in your relationships. At sa kahit anumang paraan, dapat wala kang pag-aalinlangan dito, Aquarius. Ito kasi ang magiging punto ng iyong pagbabago. Kaya kailangan hindi mo na kailangan mag-alinlangan. No time para mag-alinlangan ka pa dyan. Yan ang sinasabi sa iyo ng ating mga angel number. Alamin natin kung meron bang babala. Actually, meron na nga lumalabas kasing babala. Kaya magdagdag tayo ng ating numero kung ano ba ang mga babala na meron sila. Kasi kailangan din natin malaman yan. Taas ko lang dito I'm sorry. Yan. Para makita pa rin ninyo dito. So, meron tayong angel number 48,
4 plus 8, 12. Tapos, 12, 1 plus 2, 3. Ayan, 30. Ang dami. Nag-ano ka sa 3, ano? Tapos, 2 plus 6, 8. 26, happy. Yes, flexible. 19. Angel number 19, nakakita mo na yan. Or 10. Kasi 1 plus 9, 10. So, 10, 30. And then, lumabas ang 10. So, angel number 10. Okay? Then, eto rin, 3 or 30. So, ngayon, dito, 18, 9. Bagsak din, 9, ano? Ang galing, ano? So, sinasabi ng angel number na huwag mong palampasin ang mga swerte or mas swerteng pagkakataon na darating sa'yo. Okay? Darating yan dahil ang mga gabay mo, maaring sila ang magpapadala nito. Bigla-bigla na lang sigurong darating ito sa'yo. Kaya, maaring sila ang magpapadala sa iyo ng mga mensahe na naglalaman ng babala or sa mga oras na yun. Kaya kung anumang oras yun na nakita mo, dito nakakita ko 10:08, baka pero alas 10, di ba? So alas 10 may 10, tapos meron kang 8. So tinan mo yung orasan dito, di ba? Parang 10:08 or ano yan, wala pang 10:09, 10:10, wala. So mga ganyan, 10 and 8. So 10:08. So sinasabi nito na sa mga oras na yan, ano, kaya makakabuti sa iyo na maging aware ka. Kasi sa pagkakataong ito, no, kasi sinasabi sa iyo ng mga angel number na yan. Actually, yan ang pinaka masasabi kong pangunahing mensahe ng mga gabay mo or ng ascendant master or ng mga anghel mismo. Mensahe nila yan sa iyo na alisin mo yung negatibo mong pag-iisip at mga hindi maayos na gawi sa pamumuhay mo, yung iyong poor lifestyle habits. Kaya tiyakin mo na alagaan mong mabuti ang iyong kalusugan. Kaya dito nagiging flexible, ano? Parang nag-exercise siya dito. Kaya kung ano man ang poor habits na meron ka, kailangan ayusin mo yan. Baka iba sa inyo naninigarilyo, umiinom, kung ano man ang ginagawa nyo. At saka pag ginawa mo yan, ano, pinangalagaan mo ang iyong kalusugan, pinakinggan mo ang mga babala ng mga sinasabi ng angel number ng iyong gabay, ano, maari mong pataasin ang iyong vibration frequency. Makakatulong yan para makakonekta ka sa iyong gabay. Actually, ganun yan. As long as healthy ang katawan mo, hindi ka masyadong kumakain ng mga karne, mga chichirya. Meron sa Pilipinas, sinasabi nila babaylan daw sila, pero panayan laklak ng alak. Sa tingin mo, makakakonekta ka sa higher beings kung panayan laklak mo sa alak, tapos sigarilyo. Marami ako nakakita niya nung umuwi ako sa Pilipinas eh. Sinasabi nila babaylan daw sila. Pero wala ka. Alam mo guys, Aquarius, ano, kapag hindi ko alam kung nasaan kayong bansa, ano, kung nasa Pilipinas kayo or kung nasa amang bansa kayo, tapos meron kayo nakakilala ganyan na sinasabi nila na spiritually awaken ako, tapos panayan laklak ng alak or kung ano mang inaano nila, sigarilyo, or hindi matataas ang vibration frequency ng mga taong yan. Sigurado ako. Kaya mag-ingat kayo sa mga ganong klaseng tao. Lalo na kapag nakapagkaibigan kayo doon, mahahawa kayo sa kababaan ng kanilang vibration frequency. Kaya binibigyan kayo ng babala dito eh. Kaya iingatan mo yung kalusugan mo. Kasi kung ang barkada mo lasinggero or kung ano man ang pangit na habit, pati ikaw mahahawa ka rin. So magsimula ka sa friend mo, okay lang naman maging friendly, pero kung kaya mong maglagay ng boundaries. Kumbaga, magiinuman sila, ay sorry pare, hindi ako pwede dyan, hindi ako umiinom ganyan, kaya mong tanggihan. So, kailangan, yun sa ganung way din, bigyan mo rin ng, ang tawag dito, bigyan mo rin pansin yung iyong habit, ano? Kasi, kumbaga, babala itong sinasabi sa'yo dito, no? Para sa ikabubuti ng kalusugan mo. At pag ginawa mo yan, tataas ang iyong vibration frequency. Okay? At sinasabi rin, ano, kapag nakita mo ang mga angel number na yan, maaaring 8 or 10, 10, 10, 50, 35, or 19, 19. So, makikita mo yan sa, let's say, sa orasan. Ano? 19, 19. So, military time, alas 7.
alas 7:19, 7:19, mga ganyan. Military time yan. So, kasi ang 1919, hindi mo makikita sa orasan yan kung hindi ka naka-military time. So, mga alas 7 ng before 7:19, tama, di ba? So, yung mga ganyan, pag nakita mo sa orasan, ibig sabihin, makakabuti sa'yo na subukan mong kumilos ng hindi masyado nababahala. Yung palagi kang nag-aalala, worries ka palagi, yung ganon. Kasi sinasabi sa'yo ng angel number na yan, na darating sa'yo ang magandang kapalaran. Kaya kung palagi kang kabado, palagi kang magiging busy yung utak mo at saka yung vibration mo, yung damdamin mo. Kaya yan ang sinasabi sa yung babala. Huwag kang masyadong mabahala. Dahil darating sa iyo ang magandang kapala. Sila ang magdadala sa iyo. Okay? So yun. Yan ang sinasabi. At hindi masyadong mahabang panahon kasi ito. Kaya kaya kailangan mo maging aware Kailangan mo mag-get yung kanilang mensahe. Maging ito na siguro yun. Ito na siguro yun. Magandang kapalaran ko. Kaya kailangan maging aware ka dun sa opportunity na yun. Kasi short period of time lang yan. Tingnan mo naman yung piano. Wala siyang yan lang, nakalutang lang. Kaya meaning, short period lang yan. Pag napalampas mo, wala na yan. Kaya sayang naman yung magandang kapalaran kung hindi ka aware dyan. At saka, Aquarius, huwag mong palalampasin yung pagkakataong nasa harap mo na. Sinasabi sa'yo na sumulong ka, move forward ka, habang binibigyan mo ng pansin yung mga pagbabago sa paligid mo. So, kailangan maging ka dito maging flexible ka. Okay? At Aquarius, isulat mo. Okay? So, dito kasi meron tayong 20. Actually, tatlo tong 3-8 mo. Etong angel number 33, ang meaning nito, Ascended Master. 53, 35, and 2 plus 6, 8, tatlong 8 yan. So, ito ang kung sa Biblia natin, pagbabasihan ng angel number na to, ito nagpapahiwatig na Hesus Kristo to. So, malamang yung iba sa inyo, nagdadasal kayo kay Jesus Christ. Yun ang kinikilala nyo, Ascendant Master nyo, or marami naman kasi ang Ascendant Master, pero dahil lumabas sa iyo ang 888 dito. So, ngayon, isulat mo, Aquarius, kumbaga, sabihin mo sa sarili mo, na ako ay pinagpala ng Panginoon, pinagpala ng mga anghel, suportado ako ni Lord, suportado ako ng mga gabay ko, kung sino man ang pinapaniwalaan mo, let's say, suportado ako ni Saint Benedict, ni Archangel Michael, kung sino man yun. So, kaya, kumbaga sasabihin mo na wala akong dapat na ikabahala, kasi suportado nila ako, pinoprotektahan nila ako. So, ganyan ang kailangan gawin. Masasabi kong affirmation yan, So, mga ganyang affirmation ang gawin mo. And then, kuha pa tayo ng ibang, kung ano naman ang mensahe nito kapag nakita mo sa kalagitnaan ng gabi. Kapag nakita mo ang mga angel number sa gabi. 41, 5. 40. 40, 144, 140, I'm sorry, not 40, 49 pala. Nakala ko 0, 49. Oh, 5 din to. Kasi, 4 plus 9, I'm sorry, hindi pala, siya, 13, 4. I'm sorry. And then, 6. 6, 9, 10, 24. Oh, 24. Okay. So, ngayon, pag nakita mo to sa kalagitnaan ng gabi, malamang na yung iba sa inyo, kasi malungkot ka dito, nakakaramdam ka siguro ng stress, which is normal lang naman yan, pagdating ng gabi, lalo na siguro, yung isipan mo, ginugugol mo lang sa kung ano yung nangyari, kung ano yung kaganapan, na meron ka sa buong araw na yon, mga pribadong bagay, dahil syempre lahat naman tayo busy tayo sa everyday life natin, sa working life, personal life natin, o iba sa inyo talagang focus lang kayo sa love life nyo. Kaya kung babawasan mo yung pag-iisip, para kang dandelion, babawasan mo yung pag-iisip mo, makakaiwas ka sa stress. Kasi hindi mo na kailangan isipin yung natapos na. Okay? So, yun ang sinasabi sa inyo ng
gabay mo ng angel number. At kapag nagawa mo yan, bilang resulta, maaari mong mapansin ang mga pagkakataon na paulit-ulit na ipinapadala sa iyo ng mga anghel, ng mga numero. At magiget mo ang mensahe nila kapag inalis mo yung stress mo. Okay? Hindi ka nag-focus doon sa stress na yon, sa problema, sa mga kaganapan, sa sitwasyon na yon. Magiget mo yung mensahe nila sa'yo at yung mga babala na ibibigay nila sa'yo. At kung anumang opportunity ang parating sa'yo na gusto nilang matamo mo, yung oras na to, yung panahon na to, magbibigay kasi sila sa'yo ng impormasyon. Okay? At isa pa, kapag nakita mo rin ang mga numero sa kalagitnaan ng gabi, sinasabi na huwag mong kalimutan na kumilos ka or sasabihin mo sa kanila na salamat sa suporta. Kasi sinasabi nila sa'yo na, Aquarius, kumikilos kami para suportahan ka. Kaya dapat alam mo yun at magpasalamat ka sa kanila. Kasi gumagawa sila para mapagaan yung mga kung ano man ang dinadanas mo dito sa lupa. So ganyan ang mga meaning talaga ng mga angel number. Kaya kung nakikita mo ang angel number na to, 6 or 49, 4 plus 9, 13. Tama. 1 plus 4, 1 plus 3, 4, or 14. Angel number 14. So yung mga ganyan, 496. Baka yung iba sa inyo nakikita nyo sa plate number ng sasakyan. Baka sa sarili mo pang sasakyan. So ibig sabihin, subukan mong umasa sa mga tao sa paligid mo. Huwag kang mag-close door na parang isa-shutdown mo yung shutter mo, yung pintuan na walang makakapasok, kundi yung problema mo lang, sasarilihin mo. Yan ang sinasabi ng gabay mo na huwag mong sarilihin. Okay? Baka yung saloobin mo, yung problema mo, kung ano man ang meron kang pinagdadaanan, lalo na sa pamilya mo or sa karelasyon mo, hindi mo ino-open sa ibang tao or sa mga tao na yung pwede mo namang pag-sharean, ano? Kumbaga, instead, sinosolo mo. Kaya sinasabi sa'yo dito, hindi mo kailangan soluhin ang problema mo. Kasi nag-aalala sa'yo ang mga gabay mo. Nag-aalala sa'yo ang Ascendant Master. Nag-aalala sa'yo yung Jesucristo. Dahil 888 yan. 888, yan ang numero ni Jesus Christ. Yeshua. So, nag-aalala sila sa'yo, malamang na ikaw ang Aquarius na kinikim-kim mo lang ang mga problema, sinosolo mo lang, sinasacrifice mo ang sarili mo para lang wala nang gulo, para lang gano'n na, para ikaw na lang, parang okay lang na ako magano para wala nang gulo, yung gano'n. Pero sinasabi dito na hindi mo kailangan suluhin. Kailangan mo i-share, mapag-usapan para hindi lang ikaw ang nahihirapan dahil hindi mo kailangang i-sacrifice ang sarili mo. Hindi mo kailangang solohin ang lahat. Humingi ka ng tulong sa mga tao na sa paligid mo, i-share mo yung problema mo dahil yung ibang tao susuporta sa'yo. At bakit sila susuporta sa'yo? Dahil ang magdadala niyan ang mga anghel. Yung mga taong yan, akala mo simpleng tao lang yan sa kapaligiran mo, let's say co-worker mo, ay mga friend mo, mga barkada mo. Hindi. Ang mga anghel ang magpapagalaw sa kanila para suportahan kanila. Yan ang mga way ng mga anghel, Ascendant Master. Gagamit sila ng tao para masuportahan kanila. Mabigyan ka ng tulong. Maaring yung iba sa inyo magaganap talaga, himala. Magugulat ka na lang. Pero depende na rin yan sa sitwasyon na meron kayo. At alam mo Aquarius, etong flexible na bara, which is 1930. Baka nakakita mo na yan. 7:30, 1930, military time, So dito, sinasabi nito na may isang makabuluhang mensahe kasi ito. Na kung, for example, ikaw ang Aquarius na kung gagamit ka ng kotse, makakarating ka sa lugar na nais mong puntahan. Okay? Pero, ang mensahe nito, makakarating ka sa lugar na hindi mo mararating sa pamamagitan ng paglalakad. Okay? Dahil syempre, iba ang karsada ng way papunta, iba ang karsada ng tinatakbuhan ng kotse sa nilalakaran ng mga tao. Kaya iba ang lugar na
kababagsakan mo kapag nagkotse ka at kapag naglakad ka, iba rin ang lugar na mapupuntahan mo. Kapag naipit ka sa isang sitwasyon, sinasabi sa'yo ng angel number 1930, magsimula kang humingi ng tulong sa iba. Makipag-communicate ka, lumapit ka sa kanila, maging open ka. Okay? So sa way na ganyan, magugulat ka na lang na, meron ka palang taong dito, pag ganito ang pag-uugali ko, pag ganito palang ginawa ko, meron palang taong tutulong sa akin. Pero pag ganito pa, kumbaga, for example na lang, kung ikaw ang Aquarius na may pera, nakakotse ka, so ibang tao, may pera ka, ibang taong tutulong sa'yo. Pero pag nalugmok ka, wala ka ng, let's say, meron ganyan, magkarelasyon, di ba? Magkarelasyon kayo, nung may pera, sweet nyo. Nung wala ng pera, wala ng kita, puro away na lang. Kasi karamihan, ang nagiging rason ng pag-aaway ng relasyon, pera din. Mag-asawa man or boyfriend, girlfriend, So, sinasabi sa'yo dito na humingi ka ng tulong at mag-share ka ng mga nararanasan mo. Huwag kang magtago sa sarili mong huwag mong kimkimin yung sarili mong takot, yung sarili mong problema. Kaya, kapag nakita mo yung numerong yan, yun ang isipin mo. Na iba ang landas na tatahakin mo kapag nakakotse ka at iba rin ang landas na tatahakin mo kapag naglakad ka. Yung kalalabasan. So, kapag nakita mo naman yan, paulit-ulit, so, maaring medyo mahina ang pakiramdam mo or nanghihina ang kalooban mo at malamang na nawawalan ka na ng self-confidence at nauuwi ka ng mag-isip ng negatibo. Kaya mag-iingat ka. Okay? And sinasabi rin sa'yo dito na hinihikayat ka ng mga anghel na magkaroon ka ng matibay na pananampalataya sa Panginoon, sa kanila, sa gabay mo. At dahil sa tulong nila, sa protection nila, tiyak na malalampasan mo kung anumang kahirapan sa buhay mo, sa relasyon mo. Dahil yan ang mensahe na kapag paulit-ulit mo nakakita ang mga numero, yan ang kumbaga senyales na nila yan . Kaya ano ba dapat mong gawin? Kapag nakita mo yung mga angel number na yan, let's say 1919, 1930, or 1910, kung ano mga nakakita mo yan. So una, gawin mo, isulat mo to. Aquarius, kumuha ka ng ballpen at isulat mo. Una, basahin mo ang mga talambuhay ng mga dakilang tao. Okay? Mga biographies ng mga sikat na mga great people. Tulad na lang nila, sino ba? Alexander Hamilton. Pasensya na, hindi ko alam yun sa Pilipinas. Katulad na lang ni, ni Steve Jobs. Yan. So, alamin mo ang kanilang mga success stories. Yung mga pagsisisi rin nila sa kanilang buhay, di ba? Mga nag-share din sila ng kanilang mga pumalpak na pamamaraan, di ba? And si Steve Jobs, for example, sinasabi niya, di ba, sa kanyang sinasabi niya? Stay hungry, stay foolish, di ba? Or meron siyang slogan na parang, ano ba yung slogan? Think different. Yan ang sinasabi ni Steve Jobs, di ba? So, ganun din yan sa isang relasyon sa buhay mo, Hindi mo kailangang ipareho ang relasyon mo sa ibang tao. Kaya sinasabi nga, think different. Kasi para sa kanila, meron silang ginawang pamamaraan para mag-work ang kanilang relationship or meron naman silang ginawa na hindi nag-work. Ngayon, pwede mo namang pakinggan or sabihin or gayahin, pero kailangan aware ka doon. Kung yung ginawa mong pamamaraan na yun, nag-work ba sa relasyon mo? Nag-work ba sa pag-uugali mo? Dapat alam mo yun. Kailangan suriin mo ang sarili mo. Kaya nga, ito ang sinasabi sa iyo magbasa ka ng libro or kahit saan anong gawin mo, manood ka ng YouTube, ano man yan, at alamin mo yung mga, kung ano yung mga naranasan ng mga taong yun. Then, i-apply mo sa sarili mo. And alamin mo, Aquarius, kung ano yung mag-work sa'yo. Siyempre, hindi naman puro gaya-gaya ka lang, di ba? And then, pangalawa, gumawa ka ng bagay na hindi ka komportable. Hindi ka komportable. Bakit? Kasi, yung mga bagay na hindi mo nakasanayan, for example, hindi ka mahilig magluto, palagi ka na lang nag-Uber, palagi ka na nagpapadeliver ng pagkain.
So, ang gawin mo, kasi nga hindi mo nakasanayan, hindi mo nakasanayan bagay, yun ang gagawin mo. Mag-try kang magluto. Or mag-try kang manahi, gumawa ng anything na hindi mo nakasanayan. Bakit? Para masubukan mo sa sarili mo kung hanggang saan ang pagtsatsaga mo, ang iyong perseverance. Then pangatlo, purihin mo ang sarili mo everyday. After ng whole day, purihin mo ang sarili mo. Kahit sa malit na bagay, hanapin mo yung ginawa mong kabutihan. Let's say, ngayon, sa loob ng tren, sa jeep, meron akong pinaupo na ganyan, or may nag-abot ng bayad, ay inabot ko doon sa driver. Yung mga ganun ba, parang ang bait ko, nakatulong ako ngayon. So, yung mga ganyang klaseng mga kilos mo, purihin mo. Ikaw mismo, purihin mo ang sarili mo. Alam mo, Aquarius, sa pamamagitan ng taimtim mong pagsunod sa mga ganyan tatlong prinsipyong sinasabi nitong barahang ito, sinasabi ng gabay mo or ng archangel na to, no, si Archangel Michael or Ascendant Master, ikaw ay garantisadong magkakaroon ng happy life, happy relationship, maligayang buhay. Sa tatlong hakbang lang na yan, para maitaas mo ang vibration frequency mo. Madali lang naman, di ba? Parang yung mga ibang tao, akala nila ang hirap-hirap. Madali lang. Subukan mo lang yung tatlong bagay na yan. Actually, ganun din ang mensahe sa'yo ng ibang angel number na 48. Ito 48, dito naman 49. So, ito 12, ito 13. 12, 13. Nakakita mo na siguro yan. So, may kapareha ka man o wala na Aquarius. Ang bilang na numerong yan, nagpapahiwatig ng kahalagahan ng paniniwala mo. Okay? At isa pa, hindi ka lang basta-basta maniniwala sa sarili mo, kundi mahalaga rin na magkaroon ka ng lakas ng loob na ipagkatiwala mo ang iyong puso sa taong mahal mo, sa taong makakarelasyon mo, sa taong mamahalin mo. Okay? At sinasabi sa'yo, Aquarius, na pagbutihin mo ang outer mo at ang inner mo. Gawin mo ang makakaya mo, ang pagkakaroon mo ng panloob na pagtitiwala. Yan kasi ang magbubukas sa iyo ng pinto. Magbubukas yan. Kung hindi nagbukas, dito magbubukas. Kung dito nakasarado, dito magbubukas yan. Okay? So, magbubukas ang pinto ng kaligayahan, tutugtog ang piano. So, ganun din sa ibang Aquarius, kung naghahangad ka na magkabalikan kayo, meron kang karelasyon, nagkahiwalay kayo, pag-isipan mo ng maigi kung bakit kayo nagkahiwalay. At kung bakit gusto mong makipagbalikan. Kasi nakakita ko dito, mag-open ang pinto, at tutulungan ka ng gabay mo dito. And then, ang kababagsakan, happy life. Pero, ang kailangan mo dito, self-realization. Okay? Bago magbukas ang pintong yan, kailangan mo ng self-realization, self-reflection. Bakit kayo nagkahiwalay? Bakit gusto mong makipagbalikan? Maaaring ikaw ang may kasalanan, Aquarius, pero sinasabi sa ng angel number na to, kung magsisisi ka at hihingi ka sa kanila ng tulong, kung sino man yung gusto mong tulong ka, hihingi ka ng tulong sa mga tao sa paligid mo, or magdadasal ka kay Lord, magdadasal ka kay Archangel Michael, sa mga gabay mo, tutulungan ka nila. At saka alam mo, actually yung itong mga ganitong, kasi meron ka ngang 53, 35, and then dito 8, so 888 yan, then 33, and then 353. Alam mo, ang pagsisisi, itinuro naman sa atin yan ni Hesukristo, yung pagsisisi. Sinabi ni Hesukristo na ang pagsisisi ay higit na nauugnay sa pagbabago ng ating mga puso kaysa sa kung ano ang nakikita mo sa panlabas. At saka, tinuturo din yan ni Hesukristo, nasa Biblia yan. Okay, kung mahilig kayo magbasa ng Bible, ulit-ulitin mong basahin, na lahat tayo talaga dapat magbago. At kailangan nating umunlad. Lahat tayo dapat magsisi para maging katanggap-tanggap tayo sa harap ng Diyos. Sa Biblia, malamang na 19, kung hindi ako nagkakamali, 19 times nabanggit yan. Kaya lumabas sa'yo ang angel number 19. Research mo na lang. Pero tingin ko 19 times. Binanggit yan ni Hesukristo na ang repentance
Ngayon, masasabi ko na 19 times or 7 times nabanggit yan sa Book of Revelation. Which is ang number 7 kasi is konektado yan sa 7 chakra natin. Okay? So, ang 7 chakra natin, mas maganda na i-activate mo yan. Ngayon, maraming way para ma-activate mo ang iyong 7 chakra, Aquarius. Kung hindi ka marunong mag-meditation, unahin mo na lang sa prayer. Prayer at yung pagsisisi. Unang-unang maghingi ka ng kapatawaran sa Panginoon. Hindi tayo lahat perfect, Aquarius. May mga pagkakamali tayo sa sarili natin, sa karelasyon natin, sa mga anak, sa mga tao, lahat. So, unahin mong mag-pray everyday, magsisi ka dahil we are always forgiven naman kay God. Ngayon, yung mga tao hindi madaling magpatawad kasi yung pagkakamali nga natin, hindi nga natin alam yan kung tutuusin At yung repentance, yung pagsisisi na gagawin mo, yung naaalala mo lang. Malamang yung sa past life mo, hindi mo naaalala yan. Pero diyan ka magsimula, yung naaalala mo lang. Lord, patawarin mo kasi ganito, ganyan. Ngayon, sa way mo ng pagpiprayer, everyday mag-pray ka. Kahit saan man pwede ka mag-pray, hindi mo na kailangan magsimba pa or magbasa ka ng Bible. Yan talagang palagi kong ina-advise. Yung himalang mga bagay, ako na ang gagawa niyan at mga anghel kung magpapahula ka sa akin. Pero ang tanging magagawa mo lang para matulungan mo ang sarili mo ay magdasal. Okay? Yung iba kasing tao, pagka may problema, takbo agad sa manghuhula, gusto ko kulamin mo yung asawa ko, gusto ko anuhin mo yung babae, saktan mo yung babae. Dinagdagan mo lang yung kasalanan mo. Lalo na yung iba sa inyo kung nagkahiwalay kayo dahil may third party, nasaktan yung puso mo. So, hindi ka pwedeng tumakbo sa manghuhula para manakit dahil sinaktan ka. Sabi nga, di ba sa Biblia, kapag sinampal ka sa kanan, itapat mo yung kaliwa or alinbansa ka sa pisngi mo. Pag sinampal ka sa kabila, itapat mo pa yung sa kabila para masampal din. So, hindi mo kailangang gumanti. Ang Panginoon ang gaganti. At totoo yan, Aquarius. Kikwentuhan lang kita. 2020 nag-start ako ng YouTube channel ko. Maraming nang asar sa akin. Alam mo, ang tagal. Pero pinaubaya ko sa Panginoon ang parusa. Later on, anong ginawa sa kanila ng Panginoon? Binaha sila. Binaha yung bahay nila. Pati yung mga computer nila, yung wifi nila, nasira. Ang Panginoon ang gagawa ng ganti. Hindi ikaw. Ang gagawin mo lang ay magdasal sa Panginoon at Lord, patawarin mo ako. Hindi ko alam na ako nagkamali. Kung saan ba ako nagkamali, Lord? Ipaalam mo sa akin, Lord. Kasi ego natin yan yung hindi natin tatanggapin yung ating pagkakamali. So, ganun yan, Aquarius. Okay? At tingin ko naman, hindi naman lahat sa inyo na Aquarius, marami kayong problema. Etong reading ko, meron ka mapupulot pa rin aral na maitataas mo ang vibration frequency mo. Hindi dahil sa meron kang dinadaanan, mabigat kang problema, kahit wala kang mabigat na problema, yung sinabi kong tatlong dapat mong gawin at ikaw na rin mag-research sa mga angel number dahil pwede ka namang gumawa ng sarili mong validation dyan. Ikaw at ang gabay mo ang mag-uusap. Kayong dalawa, sila ang gawin mong best friend, best friend mo. At gumawa ka ng sarili mong meaning ng angel number. At walang problema yan. Okay? So, para maitaas mo ang iyong vibration frequency at pag naitaas mo ang vibration frequency mo, naging positibo ang pag-iisip mo, yung chakra mo hindi mo namamalaya, nag-activate yan. And pataas ng pataas yan. Okay? So, ganun kasi yan. Hindi lang basta meditation, hindi lang basta prayer. Kasi, kapag nagpe-prayer ka, nagme-meditation ka, magbabago ang pagkain mo, ang paniniwala mo, lalo na pag nagbasa ka ng Biblia at kumbaga nag-reflect ka sa mga mensahe ng Biblia, magbabago ka. So, yan lang ang masasabi ko, lalo na sa mga Aquarius na wala akong pambayad sa iyo, Spirit Guide Messenger. Eto, panoorin nyo to. Kahit na sabihin mong hindi sa yung reading to, malamang nadadalhin ka ng gabay mo para makakuha ka ng kahit papano mga impormasyon. Pasensya na nag-aawa yung aking, yung aking mga ibon.
Okay? So Aquarius, hanggang dito na lang ang ating reading. Maraming salamat sa oras na inilaan nyo at sa like, share, comment. Namaste po. Bye-bye.